Easter morning sa ating lahat. And, okay. Can I hear everybody say, He is risen. He is risen. And I am saved. And I am saved. Ayun. So, ito ang araw ng Blessed Easter natin. Ang palatandaan na muling nabuhay ang Panginoon. At wala siya doon sa kanyang libingan. Siya ay buhay. Buhay ang ating Diyos. Praise the Lord. Ngayon, umaga, maaari po nating paalalahanan ng lahat. Ang ating phones po ay paki-mute, paki-silent, paki-off. Kung wala naman po tayong inaasahang tawag, maaari lamang po, paki-double check po, para hindi po siya mag-ring mamaya. Devotions for this day, and it would be read at the book of Matthew, chapter 12, verse 33 and 34, and it says, "Make a good tree, and its fruit will be good, or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree recognizes by its fruit." 34. "You brood vipers, how can you who are evil say anything's good? For out of the flow of the heart, the mouth speaks." So before we continue, I would invite everybody that we're going to go to prayer. Father God in heaven, the Lord, thank you so much, Lord, for this day that you have granted to us. God, the life, Lord, na ngayong narito mag-worship kami sa iyo, Lord, in spirit and in truth. Lord, thank you so much, Lord. And we ask, Lord, forgiveness kung ano yung nasa puso at isipan namin ngayon na hindi ikinagagalak, Lord, sa iyong harapan. Take it away, O Lord, and replace it with by your words. And all these things we ask through the Lord Jesus Christ. Amen. So, we continue, mga kapatid. So, ang text natin ngayon is background lang. This is during the Sabbath. This is during the Sabbath in which the Lord and His disciples were same ginagawa nila, nagpe-preach sila ng gospel, nagtuturo sila ng nangangaral sa mga tao. O kung saan yung mga Pharisees, again, yung mga kalaban, Pharisees against the word. So this is those disciples na kumain ng ulo ng dates, no? During Sabbath. So, sinaway sila ng mga Pharisees. That is against the law of the Sabbath. So, alam natin yung sa na talagang ano sila sa about the rules, about yung yung covenant, old covenant, which is na-receive nila galing from the old days, galing kay Moses. Okay? So, to continue, Jesus answered this nung kumain, nakita sila, sinaway sila. Bakit kumain yung mga disciples mo ng ganitong ng grains na which is not allowed during Sabbath? So Jesus said to them na kung nabasa nyo si David pumunta sa temple kasama ang iyong mga kasamahan at kumain sila ng consecrated bread na in the temple. So doon pa lang alam nila na sinabi ni Jesus na talagang hindi yun, ang importante talaga lang is nandun si Jesus sa time na yun, kung saan hindi yung binaylit yung law, kundi pinulfil ni Jesus. So to continue, yung mga Pharisees, also may pala si Jesus nagsabi na, kung halimbawa daw, during Sabbath, yung sheep nyo mahulog dun sa pit, sa kumuloy, kung saan alam nila na during Sabbath, kung hindi nila kukunin, mamamatay yung sheep na yon. So, same as ginawa ng mga disciple niya. Kung halimbawa, kung ang tao magugutom, antay pa lilipas ng Sabbath bago kumain daw. So, importante yung sinabi ni Jesus na talagang what is important to us, hindi lang nakabound tayo sa law, kundi talagang sumunod sa Kanya. So, to continue, during the time, yung mga tao is nagdala ng demon-possessed to Jesus na para i-heal siya. Yung tao na yun is blind and mute.
So, the Pharisees accused him that, kasi pinagaling ni Jesus yung bulag at saka yung demon-possessed man. And then, the Pharisees accused him na kasi he was the prince of the demon. Tinawag siyang Beelzebub. Kung sinabi ni Jesus doon, sinagot niya yun. Sabi niya is, the kingdom cannot stand if its people will be divided. No? So, kung si Satanas ay pinalayas ang sarili niyang kampo, so hindi yun mag-prosper. So, yun yung sinabi ni Jesus doon sa doon sa sagot niya sa ano na yun, accusation yun. Jesus seen the heart of those men, the Pharisees, the dark heart yun, gaano kadilim yung puso nila. And sinabi nga na sa Matthew chapter 12 verse 34, sinabi niya doon, no? Na yung mga tao nun is talagang may madilim talaga na puso. And sabi nga ng Panginoon din sa Matthew 11 and 29 din, sinabi niya doon, mga kapatid, take my yoke and learn from me, and for I am gentle and humble in hearts. And when we follow and learn from Jesus, eventually, yung mga bagay na yun na ni-store na din sa puso natin, naturally will release or will be speak out on our tongue. So, po this morning, gusto ko lang i-share sa inyo na ang mga bagay dito sa mundo, sabi ni Jesus sa ating text, no? For outflow of the heart, the mouth speaks. Kung ang puso natin ay pupunuin natin ng kanyang mga salita, kanyang aral, ano? So eventually, masasig yun sa puso natin. Kahit hindi na tayo mismo ng lalabas sa sabihin natin na magsabi ng mga bagay na tungkol sa magandang ginawa natin, but eventually yung puso natin automatically maglabas ng mga salita na galing sa Panginoon, kasi nga yun yung mga bagay pinangawakan at inisisklod, at hindi yung mga bagay na kung saan nalalaman natin sa ating mga kapwa na hindi kagandahan. So, yun ang gusto kong share sa inyo, na we should store things with the eternal value. Na yun yung sabi ni Jesus. Na throughout our life, we will be able to stand and hold on to His promises. And we will be able, as we aspire to become Christ-like Jesus. So, thank you so much. And I would like to ask everyone to stand for our worship. Thank you. Good morning po sa bawat isa. Nangyayon natin ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoon. You suffered in our place to make us feel so brave. You chose and work you on as daughters and our sons. You did by your bride, the price for which you died. We are yours alone. Our life, our everything is yours alone. Oh, King of mercy, make our hearts your throne. We are yours alone. You save us. You save us to proclaim the beauty of your
We're down our idols. May all our days unfold in praise to you. Own our affection, claim our devotion. Oh, be adored forevermore. We are yours alone. Our life, our everything is yours alone. Oh, King of mercy, make our hearts your throne. We are yours alone. Our life, our everything is yours alone. Oh, King of mercy, make our hearts your throne. We are yours alone. Patuloy po natin po ng Panginoon. There is one gospel on which I stand for all eternity. This is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel! Oh, what a peace! My highest joy and my deepest need. Now and forever He is my life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there were justice and mercy. He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks. For death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in This gospel the church is one. We do not walk alone.
gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. Jesus, beautiful Savior, God of majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, Jesus, come on, church, up your voice. God of majesty, risen King, Lamb of God, you are holy, O God. Holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, you are wonderful. How beautiful, Name above every name, exalted high. How
name of we will sing that. I will sing forever. Jesus, you love me. Jesus, you love me. I will sing forever. Jesus, you love me. Jesus, you love me. I will sing forever. Jesus, you love me. Jesus, you love me. And I will sing forever. Jesus, you love me. Jesus, you love me. And I will sing. Lift up your voice, church. Jesus, you love me. Jesus, you love me. How wonderful, how beautiful, name of every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Thank you, Lord God, sa umaga na ito. Pagkakulang sa iyo, Panginoon. God, sana maging bungsong iyo ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming papurit pagsampa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
kapatid? Yan, pakibati po yung inyong mga katabi, nasa likod, nasa tagiliran. Yan. So, Resurrection Sunday po ngayon. No, yung po yung celebrate po ngayong araw po ito. So, sumalubong ba kayo kaninang umaga? Maraming sumalubong kanina. Ako tulog pa ng ganong oras. Natulog kasi yata ako 3 a.m. na ng umaga. Dami kong pinag-pray. Talagang kailangan natin mag-pray ang pag-aaral. At anyway, praise the Lord. It's first Sunday of April. No, ang bilis no. Tapos na yung first quarter natin ng January, February, March, ngayon April na. No? So, malapit na po mga kapatid ang election. Malayo pa, 2 years pa. No? But anyway, praise the Lord dahil ito po tayo ay magkakasama po ngayon. It's first Sunday, mamaya communion po tayo. Pag-remind po ko, technical staff. Kasi minsan nakakalimutan ko na may communion pala tayo. So, we will continue our study for today. Last week po ay nag-aaral po tayo sa series po ng Book of Acts. No? Sa Tagalog po ay Aklat ng Mga Gawa. So, malapit na po matapos ang Acts. Ang Acts po ay 28 chapters. Parehas po siya ng Matthew. Yan po ang isa sa pinakamahabang book sa New Testament, mga kapatid. Ano, kasi sa Old Testament maraming mahaba merong 60 chapters like Isaiah, no? Pero sa New Testament ito po ang isa sa pinakamahaba, Acts saka Matthew. But anyway, so last week po we have studied Acts chapter 21 and we entitled our short sermon last week is the cost of commitment. Makikita po natin dito mga kapatid na dun po sa lesson po natin last week, kung nandito po kayo, na yung point number 1 po natin dito is discerning God's will amidst counsel. Na may mga tao na nagpayo kay Paul, no, even the prophet nag-warn kay Paul na huwag pumunta ng Jerusalem. Nag-counsel po sa kanya, pero mas sinunod niya kung ano yung God's will sa kanya, yung kalooban ni Lord. At yun po ay pumunta sa Jerusalem, maghirap for the sake of the gospel. Ano po, at yun nga po yung nangyari. At nakita rin po natin sa last week study po natin that he testified on that city of Jerusalem kahit na napakatindi ng tension. Kasi nung nabalitaan dumating siya doon, maraming galit sa kanyang mga Hudyo kasi nga po meron ng maling aral na sinabi daw si Paul na false accusation sa kanya. Kaya pinatunayan niya na mali po yung accusation sa kanya by submitting dun sa ritual na meron sila that time. At makikita rin po natin dito, no? Kahit na siya po ay nag-submit na doon sa ritual na meron po sila na hindi naman against the Bible dahil yung kanilang tradisyon nga, binulabog, hinulit, inuwa ng mga Jews. At in the midst of that book o action of mob, siya po ay nanatili pa rin nakatayo on that trial. In the midst of chaos, mga kapatid, makikita po natin dito, no? Talagang hindi po siya nataranta, hindi po siya natakot, nanatili po siyang kalmado. And to the point na nagpaalam siya doon sa tribune o sa authority na pwede po siyang magsalita. Diba? At dito po natapos po yung ating pong pag-aaral. Makikita po natin sa sitwasyon ni Apostol Pablo kahit napakahirap, yung commitment niya po sa Panginoon ay hindi na shake. At yun po yung isa sa mahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano. No? Whatever situations we may have in our Christian life, in our walk with God, sana po hindi po tayo natitinag. No, baka mamaya konting babayaran lang, dumating lang si Judith, natinag ka na. No, natatakot ka na kagad, ano babayaran to Lord? Ang dami namin ganito nga. O kaya nagka-problema lang ng konti sa pamilya ay na-shake na yung commitment mo. O kaya ay nawalan ka na kagad ng pag-asa. Now, if we are faithful, continually standing on our faith with God, mga kapatid,
at nananatili tayong sumusunod sa mga kautusan o salita ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, our commitment with God will not be shaken. Amen? Kasi we know where we stand. Alam natin kung saan tayo nakatayo. And we know and embrace the promises of God that He will never leave us, that He will never forsake us. So this morning po mga kapatid, we will go on Acts chapter 22. Continuation po ito kasi doon sa last part ng pagsasalita niyo po, nagpaalam siya doon sa authority. At sabi niya po kung pwede siyang mag-speak at nagpakilala siya na siya'y Hudyo. Okay? At nagsalita niya sa wikang Hebreo. No? Ang sinasabi pong wikang Hebreo doon, yung Hebrew Aramaic. No? Kasi ang salita po nila during that time na panahon ng Panginoon ay Greek and Aramaic. Si Jesus malimit, nagsasalita sa crowd sa Greek and Aramaic. So para makuha niya po yung atensyon ng mga nagre-reklamo, mga galit sa kanya, mga nagsakdal sa kanya, at pinubugbog siya, ginamit niya po yung salita na kung saan ay magkakaroon siya ng common ground, mga kapatid. At makikita po natin dito na in-address niya yung mga crowd o yung crowds bilang brothers and fathers, and hear the defense that I now make before you. Sabi niya sa 22 verse 1. No, sabi doon sa verse 22, chapter 22 verse 2, and when they heard that he was addressing them in the Hebrew language, they became even more quiet, and he said. No, ang galing at ang talino ni Apostol Pablo. Alam niya yung kalitik ng mga tao bago galit sa kanya, nagsisigawan, nabugbog na nga po siya, pero no, ginamit niya yung common language na maiintindihan siya at pakikinggan po siya, at ginamit niya yung word na brothers and fathers. So, bago po tayo patuloy na mag-aral mga kapatid, ay manalangin po muna tayo. Lord, salamat po sa umaga pong ito na pinagkaloob mo po sa amin, na kami po ay muling makakapag-aral ng iyong mga banal na salita. Panginoong, banal na Espiritu Santo, ikaw po lamang ang kailangan po namin para maintindihan po namin ang mga banal mong salita, ang liwanag ng iyong salita, ang pagpapala ng iyong salita, ang kapangyarihan ng iyong salita. Kaya banal na Espiritu Santo, buksan mo muli ang aming puso at kaisipan. Bigyan mo kami ng kaunawaan patungkol sa mensahe mo po ngayon sa aming pong lahat. Nawa po sa liwanag ng iyong salita, makita po namin ang aming mga sarili. At sa liwanag po ng iyong mga salita, makita ka po namin, O Diyos, na aming Panginoon, kung ano ang mensahe mo po para sa aming lahat, at kung ano po yung tinuturo mo at nais mong maintindihan po namin lahat sa umaga po ito. Ikaw lamang po ang maluwalhati at maparangalan. At ito po ang aming samong dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, pinamagatan ko po ang ating pong lesson ngayon, mga kapatid, a salvation story. God's grace to all. No? So, kayo po ba, pag tinanong kayo, alam niyo po yung salvation story niyo? Naalala niyo ba kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay niyo? Paano kayo pinatagpo ng Panginoon? No, paano niyo naintindihan na mahal pala kayo ng Panginoon? Pinapatawad kayo ng Panginoon at binigay niya yung kanyang buhay para sa iyo? Naalala mo ba yun? Kung ikaw ay bago pa na nakakilala sa Panginoon, na sa panahong iyon, madilim ang buhay mo, wala kang direksyon, no? Hindi mo alam ang gagawin, o magulo ang pamilya mo, o kung ano-anong ginagawa mo na kamunduhan, pero sa kabila ng lahat na yon, natagpuan ka ng Panginoon. Diba? At nakita mo kung gaano kabuti, kahabagin, mapagpatawad, mapagmahal ang Panginoon, kung paano niya ibinigay ang buhay mo sa iyo na makasalanan. Naalala mo po ba yun? Yung salvation story ng buhay mo. Diba? Kung gaano ka siya ka-glorious, joyful, ka-memorable, kasi ito pala yung Diyos ng langit. Ito pala yung Diyos ng Biblia. Ito pala ang Diyos
na kung saan ay sa kabila ng lahat ng aking kalalagayan na hindi ako karapat-dapat makasalanan, dapat parusahan, mapunta sa impyerno, minahal ako, pinatawad ako ng Panginoon at iniligtas ako. Diba? Dito po kasi mga kapatid, si Paul, no, in his defense, doon sa mga nag-a-accuse sa kanya, kwento niya yung kanyang story of salvation, kung paano siya nakatagpo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga una ho makikita po natin dito, in verses 1 to 5, his life before. Ano? Ano po yung life niya before? He is very zealous, but wrong. Siya po ay masyadong, ano ba sa Tagalog yung zealous? Ha? Seloso? Seryoso? Seryoso. Sobrang seryoso, sobrang deboto, sobrang panatiko siya. Nung unang buhay niya, nang wala pa siya sa Panginoon. Kasi sabi doon, kung babasahin po natin, verses 1 to 4, sabi niya, nagpakilala siya, no? Sabi niya, fathers, brethren, no? Nagsalita siya in the Hebrew language o Aramaic o Greek. At sabi niya, pinakilala niya kung sino siya. Sabi niya, I am a Jew born in Tarsus, sabi verse 3, in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God, as all of you are this day. I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison both men and women, as the high priest and the whole council of elders can bear and witness. For them I received letters to the brothers, and I journeyed towards Damascus to take those who were there and bring them in bands to Jerusalem to be punished. Napakasipag sa kabanalan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Napaka-stricto niya sa law. Ano? At dahil sa pag-aakala niyang tama siya sa kanyang ginagawa, sa kanyang pagiging panatiko, sa kanyang reliyon, ano? Dahil gusto niyang matanggal, mawasak yung gawain ng Panginoon o yung mga mananampalataya, gumawa po siya ng mas matindi pang action dahil sa kanyang pananampalataya sa kanyang reliyon. At yun nga po ay humingi po siya ng pahintulot sa priest and council para pumunta siya sa Damascus at dalhin at yung letter doon for the permission na i-wipe out yung mga mananampalataya during that time. At kita niyo yan, mga kapatid. Ganoong katindi, kasipag at katapang si Apostol Pablo sa kanyang tinatawag na former life in his religion. Napakasilos, napakadevoto, napakaseryoso, napakasipag, pero mali po yung kanyang kaparaanan. Dati po ba tayo ganun din? No, napakarami po nating ginawa. Katatapos lang ng mahal na araw. No? Na pinahirapan natin dati yung sarili na. Naranasan nyo naman magpenitensya noon? Yung iniyasakpan nyo yung sarili nyo, Biyernes Santo. Naranasan nyo na yung maglalakad kayo ng walang sinelas na napakalayo. Naranasan nyo na yung pupunta kayo sa bundok. Tapos doon maghahanap ng kung ano-ano na wala naman kayo natagpuan. Diba? Nagpakapagod, nagpakahirap for the sake of what you call belief in your religion and zealous in your religion. At yun yung si Pablo, mga kapatid. And we can relate to him, right? Kasi lahat to tayo galing sa iba't ibang reliyon. At alam natin yung common religion na mayroon po tayo sa Pilipinas na dominant. Na dahil sa Espanya, ay namana po natin na kung ano-ano mga pinagtuturo sa atin na wala naman sa Biblia. Pero naging panatiko tayo. Pero naging sarado yung isip at puso natin. Pero naging napakatigas ng tinatawag na pagtayo natin dito na ayaw nating tumanggap ng salita po ng Panginoon. Right?
Ganun po si Pablo noon, mga kapatid. At ito yung sinasabi niya sa mga kababayan niya. Naranasan niyo na ba ito? Na i-confront kayo ng mga ibang reliyon? Right? At then, sa pagko-confront sa inyo ng reliyon, na reliyon to, sinasabi niyo na galing din ako dun sa reliyon mo ngayon. Kung ano yung sinasabi mo, naranasan ko din yan. Naintindihan ko yan. Yun yung binabanggit ni Apostol Pablo dito, mga kapatid. So, how zealous and fanatic and devoted are you before when you were in your former religion? Dati ba willing kang mamatay sa reliyon mo? Dati ba gusto mong ibigay ang lahat-lahat sa buhay mo dahil sa reliyon mo? Paniniwala mo na ito kasi yung minana namin sa aming mga ninuno. Diba? Tandaan po natin, fast zeal for religion that does not equal true righteousness. No? Kahit na gaanong katindi at kasipag at kadeboto ka sa iyong reliyong pinangahawakan, hindi yan nag-i-equal na ikaw ay matuwid. Hindi yan magja-justify sa iyo para tanggapin ka ng Diyos sa langit. Right? Kaya nga po napakahalaga nitong testimony ni Apostol Pablo. No? Paul used his testimony in defense to penetrate the gospel with his people. At alam niyo po, sana po wala na tayong pinapanghawakan na mga iba pang paniniwala ngayon. Christian ka na, naniniwala ka pa na kapag may dumaang itim na pusa sa kalsada ay matatakot ka. Hindi ako tataan yan, pastor, kasi may Meron pa ba kayong paniniwalang gano'n? No? Kapag may patay, bawal maligo o bawal magwalis, di ba? Pag mahal na araw, lalo na, bawal magkasakit. Pag may ganun pa rin tayong mga paniniwala, mga kapatid, Kristiyano na tayo. Yan yung ating former belief, former life. At natatawa na lang tayo minsan, di ba? Bakit ba ginagawa natin yun noon? Talagang bulag tayo noon, talagang sarado yung isip natin, kasi pinalaki po tayo ng ganon. Right? And praise God, kasi nga, tinanggal tayo ng Panginoon sa anumang mga belief o practices sa ating former religion. Kaya nga sabi ni Jesus, John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen? We have been set free because of the truth na-encounter po natin. And who is that truth? That is the Lord Jesus Christ. Kasi sabi niya doon, John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. No one can come to the Father except through me. And praise God. Ano? Doon sa ating katagaan, kasipagan, deboto, na reliyon dati ay tinanggal tayo noon. Pero, sana, nawa, mga kapatid, yung sipag natin, yung taga natin, yung debosyon natin, ngayon ay nasa totoo na tayong pananampalataya, yon ang gawin pa rin natin. Sometimes kasi, di ba, ang sipag-sipag mo dati sa reliyon mo, nung naging mananampalataya ka, ang tamad-tamad mo naman. No, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, hindi ka natin ng gawain, hindi ka supportive sa mission. Hindi. Dati nga, hindi ka mananampalataya. Sobrang supportive ka, binibigay mo lahat eh. How much more ngayon that you have a renewed relationship with God? That you know that you are serving a living and true and powerful God in your life. Amen? Kung gaano ka kaseryoso noon, katiboto noon, kasipag noon, dapat mas lalo po ngayon, mga kapatid. No? Alam ko po, may iba't iba po tayong mga testimony po dito. Last anniversary, narinig niyo po yung testimony po ni Brother Kevin. Hindi po ba? Brother Jover, alam natin yung testimony niya bago siya makakilala sa Panginoon. Di ba?
Alam mo, lahat to tayo dito, may iba't ibang mga darkest life, darkest moment, mga kabulukan, kademonyuhan, kasalanan, kamunduan, at pwede natin ikuwento yun. Kagaya ng ginagawa ni Paul dito. Na siya ay in the midst of chaos, in the midst of tension, in the midst of attacking him ng bahayan niya. Pero he is very calm, peaceful, and talking to them by his defense because of about his testimony, mga kapatid. Right? So wag mo nyo kakalimutan yung past life nyo, yung testimony nyo bago kayo makakilala sa Panginoon. Kasi powerful testimony po yan. Tandaan niyo po yan. Lalo na kung si Lord ang itataas mo. Kung paano kang ginalawan, kinahabagan, pinatawad, binago ng Panginoon, just like Paul says, mga kapatid. Ano pa ho yung kanyang sinabi, mga kapatid? So, point number 2, sabi po dito, the light above. No? Ito yung kinuwento niya. The experience niya. So, sinabi niya kung yung former life niya, kung paano niya pinapahirapan, hinuhuli, inuusig yung mga Kristiyano. And after that, nung ginagawa niya yun, dahil sa kanyang reliyon, may nangyari po. Ito na po yung kanyang encountering the living of Jesus or experiencing the Lord Jesus Christ. Kinuwento niya po, tinestify niya po yung nangyari po sa kanya sa Acts chapter 9. No, his road in Damascus. Na habang papunta po sila doon sa Damascus, dala-dala yung permit na dapat pirmahan ng high priest, doon na po siya kinaugnay, kinatagpo ng Panginoon. Right? Sabi po doon, makita po natin, verse 6, as I was on my way and drew near to Damascus about noon, a great light from heaven suddenly shone around me. And I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verse 8, and I answered, who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Now those who were with me saw the light, but did not understand the voice of the one who was speaking to me. And I said, what shall I do, Lord? And the Lord said to me, rise and go into Damascus, and there will be told all that is appointed for you to do. Now, makikita po natin dito, in a very powerful, unforgettable, glorious time in the life of Paul, no? Kinaugnay, kinatagpo siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang liwanag. Ang sabi ho dito ay, nung naando na sila, nagliwanag na, at may nagsalita sa kanya, Paul, Paul, why are you persecuting me? Ano sagot niya? Who are you, Lord? Safe ba yung sagot niya? Who are you, Lord? No? That's why the Lord Jesus Christ revealed Himself. And this is the time of His great experience of transformation in His life. Alam niyo mga kapatid, Paul was blinded spiritually because of his religion. And this time, he is not just blind sa kanyang spiritual, even in the physical, siya po ay nabulag ng ilang araw. Right? Pero yung pagkabulag niya physically, yung spiritual blindness niya po ang namulag. Nagkabaliktad, no? Pero short lang naman, o saglit lang naman, yung kanyang kabulagan sa physical. Because after 3 days, no, when Ananias, sent by God to Paul,
siya po ay hinil nitong si Ananias. Sabi doon, verse 13, came to me and standing by me said to me, Brother Saul, receive your sight. At the very hour I received my sight and saw him. Alam niyo mga kapatid, salvation begins with an encounter with our Lord Jesus Christ that shatters self-righteousness. Nagsisimula lang talaga ang kaligtasan when we encounter the Lord Jesus Christ personally in our lives. Kasi makikita mo yung glory niya eh. Makikita mo yung love niya, yung mercy niya, yung grace niya, yung forgiveness niya, yung power niya. At matutunaw ka po talaga. And this is the start, mga kapatid, ng kanyang matinding transformation sa kanya pong buhay. Sino po sa Bible, mga kapatid, naalala niyo po, na kung saan ay nagkaroon ng matinding transformation after encountering the Lord Jesus Christ? May naalala po ba kayo sa gospel? That these people encountered the Lord Jesus Christ, and when they encountered the Lord, transformations happen. Nangyari ang matinding pagbabago. One of example is Zacchaeus. Di ko ba? Sino po ba si Zacchaeus, mga kapatid? Yan, isa pong tax collector. Mayaman po siya, maliit na tao, head ng mga tax collector. Pero nung nalaman niya na si Jesus ay nasa Jericho, dadaan, no, kahit na po siya ay mayamang tao, maliit na tao, mayamang tao, may impluensya, at makasalanan, sabi doon ng mga tao, siya po ay pumunta kung saan dadaan ng Panginoon. Saan po siya umakyat? Sa kamatis. Puno ba saan? Puno ng mangga. Sycamore tree. Di ba? At alam nyo, matinik po yun. No? Habang siya po ay, habang Panginoon ay dadaagan niya, umakyat po siya doon kasi alam niya doon dadaan. Ano nangyari po, mga kapatid? Nung dumaan na ang Panginoon sa kanyang harapan, tinawag niya ba si Jesus? Lord, pansinin mo ako, andito ako sa sakay, mayaman ako. Di ba, marami akong pera. Kilala ako. Yung ba yung sinabi ni Zacchaeus? Ano ba sinabi ni Zacchaeus? Si Zacchaeus ba o si Jesus yung nagsalita? Andiyan pa po ba kayo? Baka kayo natulog kanina, ha? Ang ganda po ng nangyari. It is really a divine appointment. Si Zacchaeus, gusto niya nang makita si Jesus eh. Siguro nababalitaan niya kung gaano nakasikat ang Panginoon. Sikat na kasi dito eh. This is the time of Jesus' popularity. May mga periods po kasi si Jesus. Time of birth niya, time of baptism, time of ministry. Yun nga yung popularity na time of death and resurrection. Yung mga periods sa buhay niya. And this time, it is really a divine appointment. Why? Because when the Lord came on that place and nandun si Zacchaeus sa sycamore tree, tumigil po ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, Seri, bumaba ka dyan. Maghahapunan ako sa iyong bahay ngayon. Meron ka ba crispy pata dyan, Jericho? At sabi ni Lord, Zacchaeus, baba ka dyan at maghahapunan ako sa bahay mo ngayon. Alam nyo, this is the first time that ever na ginawa ni Lord na in-invite niya yung kanyang sarili sa bahay ng ibang tao. And that is in the house of Zacchaeus. So ano po nangyari? Nung nandun na po siya sa bahay, ito na po yung mga marites, mga tismo sa kapitbahay. Nakikikain siya doon sa mga kasalanan. Kasi yung mga tax collector during that time, ang tingin ng taong bayan, sila yung pinakamasama. Kasi ang lakas nga nila
patong ng mga tax ng tao. At under sila ng, alipin sila ng Roman Empire. Pero mga Hudyo po ito. So, pumain po sila doon. At sabi nga ng mga marites na mga makasalanan, nakikikain siya sa makasalanan. Alam niyo pong nangyari, mga kapatid? Habang po sila nakain, tumayo po si Zacchaeus. Tingnan natin to! Hindi, yun po ba sinabi? Hindi ho. Sabi ni Zacchaeus, Lord, kung meron man akong nadaya na mga tao, no, ibabalik ko po ito ng ika-4 na beses. No, yung aking kinuha sa kanila. At hindi lamang po yun. Ano ba ho? Yung kalahati ng yaman ko, ibibigay ko sa mga mahihirap. Amen? That's really a transformation of the heart. Like what happened to Paul. Isang makasalanan na tingin ng mga tao, kung tutusin sa kanyang sarili, hindi niya na kailangan si Lord. Mayaman na siya, may malaking bahay, may mga tauhan. Pero I believe there's an emptiness in his heart. Right? That only Jesus Christ can fill. That's why pumunta po siya doon sa lugar ng Jericho para ma-encounter si Lord. Pero for his surprise, no, nagulat siya. Out of 1,000 people, tinawag siya personally sa kanyang pangalan. Al, tama na yung buhay ngayon. Sa akin ka na ngayon. Di ba? Tama po ba ko yan? Sinabi ni Lord sa inyo, tama na Al, akin ka na ngayon. Tama na yung buhay mo dati. Di ba? Ganun po yung nangyari na transformation kay Zacchaeus. Na kung saan ay makikita po natin yung change of heart and life ng buhay niya. That he is willing to give everything. He's all only for the Lord to prove na siya na ang kanyang Panginoon at Diyos. And that's what happens to Paul. Right? When he encountered the Lord. Kita niyo naman ilang books ang sinulat niya sa New Testament. No, paano siya mightily, powerfully, no, effectively na ginamit ni Lord when He encountered the living Jesus. Sa ating pong buhay ngayon, mga kapatid, paano po ang ginagawa ng Panginoon sa ating transformation na patuloy sa buhay po natin? What is your testimony or life or your salvation story? Ano na yung mga binago ni Lord sa buhay mo that you can testify, how the Lord moved in your life? Amen? Alam niyo po, may isa pang tao na kung saan ay binago rin ng Panginoon. No? Nagkaroon din ng matinding transformation and we can read that in John chapter 8. Sino po yun? Yung babaeng nahuli sa pangangalong niya. And that is Mary Magdalene. Na taga Magdala. Si Mary Magdalene, taga Magdala po siya. Totoo po ito, mga kapatid. Kala nyo, nagbibiro si Pastor Liho. Totoo po siya. Taga Magdala po siya. She was caught in the act of adultery. Dinala po siya. Binagbabato na po siya, pero dinala po siya doon sa paanan ng Panginoon. Habang si Lord nagtuturo, itong mga matutuwid sa kanilang sariling mga Pharisees, mga taong bayan, dinala, nahuli namin ito, na nangangalo niya, at ayon sa batas ni Moses, dapat siyang matuhin. Anong ginawa ni Lord, mga kapatid? Nakatungo lamang po siya, sulat na sulat, ng pangalan ni Dane, ng pangalan ni Rona, kung ano ng mga sinusulat. Sabi, sulat lang na sulat, nakatungo hindi. Nung nakulitan na si Lord, nakulitan kasi, sige, anong gawin dito? Kasi sabi sa batas ni Moses, dapat siyang batuhin. Nakulitan si Lord. Simple lang ang salita niya, but it is a gentle, thundering, powerful words that trembles all their pride and
Be proud. Ano sabi ni Lord sa mga tao? Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Just a simple word of the Lord. And it's really powerful. Na nawasak yung kanilang kayabangan, pagmamalaki, pagmamataas. Why? Nakita po nila yung kanilang sarili na mga makasalanan. And after this event, sino po itong Mary Magdalene na to? Siya rin po yung nasa tomb of Jesus on the day of resurrection. She was completely transformed and used by God. No, sa lahat ng mga gawain, napakasipag po ng kababaihan na kasama dito at marami pa sila. Malimit ang mga kababaihan ang marami masisipag sa gawain. No, kasi kami mga tatay, mga busy kami, marami kami ginagawa. Pero most of the time, kasama ni Jesus din mga kababaihan. And what's my point? Huwag po nating hahatulan, mga kapatid, kung yung mga taong nakapaligid po sa atin. Right? Kung siya man ay sa panahon ngayon, adik, lasenggero, maraming tato, chismoso, maraming bisyo. Why? Because God can call them and use them mightily. Amen? Kasi galing tayo dun eh. But when the Lord's time ay dumating sa buhay po nila, matatapos yung buhay nilang yon na luma, masama, at di kalugod-lugod sa Panginoon. And they will be a powerful testimony for God's glory na magpakilala si Lord, mga kapatid. Right? Ito po yung sinasabi niya sa mga kapwa Hudyo niya, mga kababayan niya. Na ito yung nangyari sa akin, sabi ni Paul. At alam niyo po sa atin din po, mga kapatid, our life testimony, because of the power of God that transformed us, should be powerful. Kapag hindi na po tayo parang effective mag-testimony, there's a problem. Pag hindi na naniniwala ang tao sa iyo, bakit parang nagte-testify ka pero parang hindi sila, well, naniwala ako diyan. Di totoo yan, plastic yan. Diba? Pag ganun po, medyo mag-isip tayo, baka kailangan po natin magkaroon ng reflection. O baka mamaya kasi may mga nakikita sila na hindi kalugod-lugod sa kanilang mata at nasisira yung pangalan ng Panginoon. Pa-Christian pa yan, pa-church pa yan. Ganito naman yan. Saan? Diba? Ganito naman ugali niya. Right? And our testimony should be powerful like kay Paul. Mga kapatid, because yung kanyang pagte-testimony in his defense sa accusation ng kanyang kababayan, nakasentro po sa Panginoon, sa kapangyarihan, kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Kaya yung mga tao nakikinig po talaga sa kanya ito. Kasi nga nakuha niya yung atensyon ng mga kababayan niya. And again, mga kapatid, know your testimony or your salvation story, and that testimony should be powerful and mababless po yung mga taong nakapaligid po sa atin. Because si Lord ang naluluwal natin. Every time we talk about our testimony, God should be glorified. And the people around us is blessed. At hindi ikaw yung, kasi ang galing ko eh. Kaya naman ako nagbago kasi naman dapat hindi ganun, mga kapatid. Right? At ganun din po, wag po tayong maging judgmental sa mga taong mga nasa paligid po natin. Isipin mo na lang kung bakit ka nagbago ngayon dahil kay Lord. Kung ano man yung past life mo, dahil sa habang biyaya ni Lord, kaya ka nagkaroon ng pagbabago. Kaya yung mga taong nakapaligid sa atin, huwag po natin silang hahatulan. Let us guard our heart and our tongue and our action sa pakikipag-relate sa kanila. Naintindihan po natin? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi baka mamaya sobrang naman tayong self-righteous, Pharisee na tayo. Pariseo na tayo masyado. Mapanghatol na tayo masyado kasi yung mga Pharisees, mga religious sila, pero lost sila. Mga self-righteous, mga judgmental.
Pero hindi po dapat tayo ganoon, mga kapatid. So after his testimony, his powerful testimony on the encountering Lord Jesus Christ, ano po sinabi sa kanya? Ito po yung last at kahuli-hulihan. His life after, he was commissioned to the Gentiles. Verses 14 to 21. Sabi po doon, sinabi po sa kanya ni Ananias sa verse 14 to 15, mga kapatid, the God of our fathers appointed you to know His will, to see the righteous one, and to hear a voice from His mouth. Verse 15, for you will be a witness for Him to everyone of what you have seen and heard. Verse 21, and He said to me, sabi niya sa kanya, go, for I will send you far away to the Gentiles. So Paul received his calling or commission from the Lord, that he will be a witness of what he have seen and heard. And that what happens, mga kapatid. That's why meron siyang first, second, third missionary journey. At meron po siyang mga churches na naitayo sa iba't ibang lugar, sa Jerusalem, diba? Sa Asia Minor, at sa iba't ibang pang lugar ng Gentile world. At talagang nangyari po yung komisyon sa kanya ng Panginoon sa kanyang buhay. And whatever happens sa kanyang buhay, he is so determined, he persevere, he is so focused, he is so serious sa kanyang calling and commitment sa Panginoon. At alam niyo po, a transformed life is meant to be a witness for Christ to all people. Mga kapatid. Napakahalaga po na tayo po ay always reminded of our calling or commission before the Lord. Nung nakilala niyo ang Panginoon, nakaugnay kayo, nakatagpo kayo ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung sinabi sa inyo ng Panginoon? Yung commission sa inyo ng Panginoon. Maliwanag ba sa inyong isip, sa puso niyo, kung bakit kayo Kristiyano ngayon at nasa gawain ng Panginoon ngayon? Maliwanag po ba sa inyo? At kay Pablo, napakaliwanag po ng pagkatawag sa kanya. At wala po siyang sinayang na oras. No? After po siya na lumakas, pumunta po kagad siya sa Jerusalem to report, magpakilala sa mga apostol, natakot pa nga yung ibang mga alagad dahil sabi, di ba yan yung pumapatay dati ng mga kagaya natin? Pero in-affirm ni Peter at ni Ananias na binago na siya ng Panginoon. At history, after that history na po, mga kapatid, napakarami pong nangyari sa buhay ni Paul, and still focused and committed and love the Lord sa kanyang paglilingkod. So, kamusta ho tayo, mga kapatid? Have we ever heard or remember the calling of God sa buhay po natin? Sino po dito nakaranas ka na narinig mo talaga na intindihan mo kung paano ka tinawag ni Lord? Na God has a message for you personally. Gagamitin kita sa lugar na to, sa mga taong ito, sa kalalagayang ito, dadaling kita. Meron po ba kayong mga ganung karanasan? Na kung saan ay sa inyong pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, o personal devotion, napaka-strong ng word ni Lord sa inyo, na gagamitin kita o magiging ganito ka sa paglilingkod ko o pagiging anak ko sa iyo. Alam niyo ho, mahalaga na we must recall yung commission or yung calling sa atin ng Panginoon. Hindi naman po kasi tayo nasa church lang, atin lang. Right? Hindi po tayo mga taga-Zimbabwe. Sisimba, uuwi. There's a purpose why God called you in His church. Bakit ka nandito sa Acacia? Kahit kababaihan ka man, kalalakihan ka man, young adult ka man, kabataan ka man, may purpose si Lord. Bakit ka naging mananampalataya? At bakit ka membro ng pamilya niya?
At dapat ay nagagawa po natin yun. Ultimately, ang commission sa atin ng Panginoon, ano? Go and make disciples. Ano? Right? And baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And we're doing that right now. Pero huwag po tayong masatisfy na yun lang. That's why we never stop na mag-share ng gospel dito sa Acacia. We never stop na mag-share ng gospel sa Mambog, kung lolobin ng Panginoon sa iba pang lugar. And we never stop discipling one another. And we will never stop ano pa yung pwedeng ipagawa ni Lord sa atin bilang kanyang anak at miyembro ng kanyang pamilya. Diba sa pamilya, meron tayong kanya-kanyang part, may kanya-kanya tayong responsibilities. At kung membro ka ng pamilya bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, and you're not doing your purpose in the family, anong tawag sa'yo? Pabigat. Kasi hindi mo ginagawa yung part mo sa pamilya. Right? Burden ka. Hindi ka bearers. Dapat burden bearers po tayo, mga kapatid, sa isa't isa. We carry each other's burden. We love one another. We pray for one another. We encourage one another. We remind each other. And we forgive ang isa't isa. Right? But again, ultimately, mga kapatid, let us be reminded about the calling or commission of the Lord sa ating pumuna. If you are called in the different ministries that God has said to you, gawin mo yun. Isa kasi may mga pangako tayo, Lord, talagang sagutin mo lang itong panalangin ito, magpapagamit po talaga ako sa iyo. Sinagot ni Lord. Nasaan ka na ngayon? Di ba? Sabi ng Ecclesiastes, mag-ingat ka kapag ikaw mangangako sa Panginoon kasi siya ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. If you have a vow sa Panginoon, you should do it. Kasi hindi ka sa tao nangako, sa Diyos. At matakot ka sa Diyos kapag hindi mo ginagawa yung pinangako mo sa Kanya. Bakit? He is a righteous, holy God. Pwede ka niyang parusahan o tanggalin ka niya doon sa maganda mong kalalagayan din. Because you made a promise. Right? Nandiyan pa po ba kayo? Diba? So, his life, mga kapatid, of Paul is to live in the commission or calling that God called him. Hanggang sa kahuli-huli ang buhay niya, mga kapatid, makikita po natin in the book of Timothy, 2 Timothy particularly, na sinabi ni Paul doon, ihahandog na ako, malapit na akong mamatay, pero I have fight and live a good fight of faith. Sana ho, mga kapatid, ganun po ang mangyari sa atin. Tumamdaman tayong mananampalataya, we live a life, that we have fought a good fight of faith. Ano ba mga naranasan po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, we still remain faithful sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. So, kamusta po tayo, mga kapatid? What is our story of salvation? Paano patuloy kang ginagalawan ng Panginoon sa buhay mo? And how the people is blessed sa iyong buhay. Nabe-bless ba ang maraming tao sa buhay mo ngayon? Nararamdaman, nakikita at naririnig ba nila ng mga taong sa kapaligid sa iyo yung life testimony mo o story mo of salvation na ginawa ni Lord sa iyo? At pinakamahalaga dito yung family po natin. Kasi that is our first neighbor. Yung ating asawa, anak, pamilya. How can we be effective doon sa mga taong nakapaligid po sa atin if we are not effective sa ating family na mga hindi pa mananampalataya? Right?
We have a great responsibility, mga kapatid. And we should continue to stand on our faith, be faithful to God, whatever our situations, mga kapatid, continue to serve the Lord. Continue to be a blessing. Continue to exalt the name of the Lord kahit na matindi pa ang tensyon kagaya nitong inaharap ni Apostol Pablo. He used that tension, that situation to tell his story of salvation na ginawa sa kanya ng Panginoon. So can we tell our story of salvation, how God saved us sa kabila ng matinding tensyon at sitwasyon? Patuloy na tumataas ang gas ngayon. Patuloy na tumataas ang bilihin. Ang bigas po, ang mahal na po. Diba? Ang isda, baka magmahal pa. Ang baboy, ang manok, ang gulay. Tao lang ang dito nakataas sa sweldo. Pero lahat po ay natatakot na. Pero we have God in our lives. Amen? God is in control. And the more we should testify sa goodness, blessing, power ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. In these trying times na meron po tayo. Kapag lagi mo tinitingnan yung mga nasa paligid natin, lagi mong iniisip yan, and you're not praying, you're not giving yourselves before the Lord, giving your time, reading and immersing in His presence, matitinag ka talaga. Pero kung sa kabila ng paligid natin ay nagbabago at tumitindi ang hirap, the more naman tayo lalong lumalago, lumalalim, tumitibay sa Panginoon. That is powerful, mga kapatid. Amen? That is powerful. At yung mga tao, kahit di ka magsalita, nakikita nila sa mga buhay mo, mga gawa mo, salita mo, yung pagkilos ng Panginoon, that is powerful and people will be blessed. Amen? And I hope, mga kapatid, this message of the Lord will remind us, will refresh us, and will rebuke us sa ating pong mga buhay, kung ano man po ang ating kalalagayan. Amen? Manalangin po tayo, mga kapatid. Lord, maraming salamat po for this morning that you have given to us. Thank you, Lord, for your word today. Thank you, Lord, for the salvation story of Paul na ginawa mo po sa buhay niya. Help us, Lord, sa buhay po namin. Nanawa nga po yung salvation story namin sa iyo, kung paano ka gumalaw sa buhay po namin, ay lagi po namin may testify sa mga taong umuusig sa amin, sa mga taong naninita sa amin, sa mga taong nakatingin po sa amin. Thank you so much, Lord, for calling us out of darkness into a marvelous light. For being a slave of sin to become free and your child, Lord. May we always be a blessing, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Lumaliwalhati ka lamang sa aming buhay, kung kami man ay tatay, o nanay, o kabataan, o young adult. Lord, may the people see your light and your light in us. Holy Spirit, guide us and be with us always. Thank you so much, Lord, for this morning. And this is all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Manatili po tayo nakaupo, mga kapatid. This is our first Sunday, so we have a communion today. I'm calling Brother Seri and Brother Joey. So, huwag po tayo muna magpagkwentuhan. Let's pray and meditate. At mamaya sabay-sabay po tayo na lahanin po ang ginawa ng Panginoon. So, let's pray lamang po, mga kapatid.
Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Let's pray. Lord, thank you po sa umaga pong ito na pinagkaloob mo sa amin. At narito po kaming lahat ngayon ng mga anak mo, muling inaalala ang dakilang sakripisyo mo doon sa krusong Kalbaryo na itong linggong to ay nalala po ng buong mundo. That you sacrifice your life in obedience to God's will, God the Father's will. And thank you, Lord, dahil po mayroon kaming buhay at kaligtasan ngayon at malayo kami sa kasalanan at kami po ay nakapaglilingkod sa iyo at nakakapasok sa iyong banal na presensya anumang oras na nakausapin ka po natin. What a great privilege ang nangyari po sa amin. Nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. At kami, mga tumanggap sa iyo at naging mga anak ng Ama. Kaya Panginoon, muli sa araw pong ito, andito po kami na iyong church. Sama-samang muling inaalala. Ginagalang, pinapahalagahan ang dakilang sakripisyo. Naman po, Panginoon, pahalagahan po namin at ibahagi po namin, Lord, ang iyong sakripisyo sa mga taong di pa nakakilala sa iyo. Nang maranasan po nila ang kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat po talaga, Panginoon, sa pagmamahal mo po sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Sabay-sabay po tayong minom sa saro. Panginoon, binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan, ng kaluwalhatian, karangalan, at pasasalamat. Patuloy kang maluwalhati sa aming paglilingkod sa iyo sa araw pong ito. Tuloy kang manguna po sa amin, Banal na Espiritu, sa gawain pong ito, Panginoon. At pagpalain mo rin po ang aming pong mga pagkakaloob ng aming mga ikapuatandog bilang aming pasasalamat sa mga pagpapala mo sa aming spiritual, pinansyal, material. Sa lahat-lahat, Panginoon, ang ginagawa ko sa buhay mo na. Tulungan mo kami na maibalik mo namin ang dapat namin ibalik sa iyo na iyong inuutos. Kaya salamat po, Panginoon, sa araw pong ito. At ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pinakamatamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Makaupo muna tayo, mga kapatid.